Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Karapat-dapat kang purihin namang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli marami pong salamat sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo upang ang iyong mabuting balita ay maghatid sa amin ng pag-asa, pag-ibig, kagalingan. Marami pong salamat sapagkat kahit sa pamamagitan ng Facebook Live ay kumikilos ang iyong kapangyarihan upang matamnan ang aming puso ng binhi ng iyong mabuting balita. Ngunit bago kami magpatuloy, hayaan mong lumapit kami sa iyo na may kababaang loob at humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Linisin mo kami, Panginoon. Linisin mo ang iyong bang lingkod na gamitin lamang bilang instrumento sa gawain ito. Na kami po ni Brother Derek ay nagsusumamat na malapit sa iyo na may kababaang loob at pagkalubos sa amin sa mga oras na ito ang karunungang nagmumula po sa iyo.
Sapagkat sa Facebook Live na ito, ikaw po ang gusto namin mabigyan ng parangal at may pagmalaki. Gayon din po ang mga makakarinig ng Thursday Gospel, Lord. Sa buong araw, maghapon na kami pagod pisikal, nawa maganap sa amin ang spiritual strength na kinakailangan namin. The fighting spirit na mula sa iyo. Ang espiritu namin magkaugnay. Come Holy Spirit, we need you, and come Holy Spirit, we pray. Puspusin mo kami ng banal na espiritu. Focus kami sa iyong mensahe. At anuman ang mga hadlang, in Jesus' name, kinakast out ko po sa pangalan mo po. Panginoon, anuman ang mensahe mo sa bawat isa, nawa, magtaglay ito, nakapangyarihang gumaling kami sa aming mga kahinaan. Nawa, maging daan ito, upang sa ganun lagi namin mabatid ang katotohanan. Malaman namin na noong pa man, ikaw ay ikaw na nga. Panginoon, marami pong salamat. Hindi kami karapat-dapat na lumapit sa iyo dahil sa aming karumihan. Pero, lagi mo kaming tinatawag upang lumapit, mamahinga. Sapagkat ikaw ang Diyos ng kagalingan, Diyos na nagtuturo, a victorious God. Pagkalong po sa aming kababaang loob, Panginoon, sapagkat ikaw ay isang Diyos na may babang kalooban. Muli, umilis ka sa mga susunod pang minuto. Ikaw maitaas at mabigyang parangal. Ang lahat ng ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Isa pong binagpalang gabi sa lahat. Welcome po sa Word of God Daily Gospel Facebook Live. At ako po si Sister Angelica from Bulacan. Isa po akong Katoliko. At ngayon po, pasalamat tayo sa Diyos. Ilang oras na lang matatapos ang March 21, 2024. At ang Thursday Gospel po ang ating pagninilayan. At sa mga oras pong ito, ay meron po tayong guest preacher na si Brother Derek Refugio. So, nawa, maging, naging maayos ang Brother Derek, baka naman hindi cellphone ang gamit mo. Kasi, nagsisend ako sa'yo ng request, ayaw pumasok. Pakigamit na lang ang cellphone. Cellphone to cellphone po tayo pagka Facebook Live. Depende na lang po kung laptop din ang gamit ko. So, kung naririnig mo ako, Brother Derek, gamit ka ng cellphone. Kasi hindi talaga tayo magkakakonect kapag ka cellphone ako tapos laptop ka. Ayan. So, hintayin natin na magpalit ng gadget si Brother Derek. At habang hinintay natin siya, matagal ba, Brother Derek? Okay. So, pero try ko pa rin ha. Pero alam ko kasi po pagka pagka ganyan na nag-request ako ng request ako, dapat talaga cellphone to cellphone. Ayan, sige. Ayan, naglo-loading siya. Okay, hintayin natin. Ayan. Yun po. Isang pinagpalang gabi, brother. Yun. Maganda gabi po. Okay. Mas maganda ako sa gabi. Narinig niyo po ako? Opo. Sige po, pwede niyo na po kayong magbasa ng gospel ngayon, tapos tuloy-tuloy lang po sa reflection. Okay. Kasi dito sa may part na to, medyo madilim kasi. Sis, baka pwede kang magbasa ng gospel? Okay. Sige, sandali. Babasahin mo lang. Okay. Kasi parang Sandali, madilim dito sa part ko. Okay. Sandali lang, Okay, sandali. Alam ko ba tatakon, sandali, Hindi ko may balik sa sa Messenger. Okay. Wait lang.
Dahil habang Wait lang po. Okay. Okay, ang mabuting balita ayon kay San Juan, puri sa iyo, Panginoon. Tandaan ninyo ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makakaranas ng kamatayan. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano pa akala mo sa sarili mo? Sumagot si Jesus. Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, walang kabuluhan. Ang aking ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyo, siya ang inyong Diyos. Hindi niyo siya nakilala, ngunit siya ay nakilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita ng mga araw ng pagparito ko. Nakita nga ng mga ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako na. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Salamat po, Sister Dordy, sa iyong pagkabasa ng mabuting balita natin ngayong araw, no? At pagpatuloy na po natin yung ano man yung ating naunawaan sa Ebanghelyo. Napakabuti ng Panginoon dahil ito na yung panahon kung saan ay tayo mga tao ay dapat makinig sa Kanya. Ito yung panahon na parang napaka-critical na nung sinasabi ni Jesus, ano? At kahapon pa lang nabasa ko rin yung gospel kahapon ay karugtong siyang ito ngayon. At tunay ngang napakarami ng yung mga Hudyo kasi na naniniwala sa kanya ay pinag-oobserbahan siya, inoobserbahan ang lahat ng mga kinikilos niya kahit na pinaniwala niya na siya ay nakapagpagaling na, nakapagbuhay na ng mga namatay, nandyan nga si Lazaro, binuhay niya, lahat ng mga himala ginawa niya, nakapagparami siya ng mga pagkain at pinakain sa lahat ng maraming tao, no? Lahat ng mga bagay na nakaka-amaze sa kanila ay nakita nila kay Jesus. At dahil sa iyon ay kababayan nila, si Jesus ay parang doubt pa rin sila. Duda. Yung tamang duda. Yung para pas, kumbaga tawagin natin sa kantong tawagan ay yung tawag ito, yung tamang duda, tamang hinala. Yan. So ang Panginoong Hesus, naparami, ang dami niyang ginawang mga kababalaghan. Yung makikita natin na siya ay siya yung tagapagligtas, siya yung Mesiyas na pinadala ng Diyos. At dahil diyan, yun nga yung gospel ngayon na dinugtong ng kahapon, ano. At sabi niya, ito na huli, parang ito yung sinabi niya na ako na nga. So yung salitang yun ay napakabanal para sa mga Hudyo, sa mga Pariseo, sa mga taong simbahan, mga kaparian. Yun ay napakabanal sa kanya. Ayaw nilang sabihin na kumbaga sa itong halimbawa salitang Shalom, salitang El Shaddai, yun ay hindi nila basta-basta sinasambit. Yun ay isang pangalan na napakabanal. Higit sa lahat, napakabanal.
At yung salita nga, ako'y ako na nga, yun yung pangalan ng Diyos. 'Di ba? At ang sabi nga ng do sa salitang yun ay inangkin ni Jesus yung pangalang yun. At siya ay doon sa sinabi sa Ebanghelyo ay maliwanag doon na inaangkin niya lahat. At sabi na, ikaw ba yung ikaw ang inaangkin mo yung yung pangalang yan, na ikaw yan, 'di ba? So mga kapatid, mga kaibigan, mga kasama sa pananampalataya, hindi matanggap ng mga Hudyo na sila ay masapawan. Yan, masapawan ni Jesus. Kasi ang dami ng follower ni Jesus eh. Marami nang naniniwala sa kanya eh. At karamihan din diyan ay mga Hudyo na sila din yung nagsabi na ipako sa krus si Jesus. Yan. At wala namang ginawang masama sa kanila kundi patunayan ni Jesus na siya na yung Mesiyas. At lahat ng mga nangyayari ay dahil sa yun ang kalooban ng Diyos, yung Ama ni Jesus, At minsan tayo mga tao, pinagsasabihan tayo ng pagkakamali natin, Yan, halimbawa lang, pinagsasabihan tayo na mali ka. Huwag mong sabihan ng ako ng ganyan dahil ikaw may pagkakamali rin. So, yung bang babaliin yung mga bagay-bagay na hindi naman dapat para maging makaiwas siya sa mga bagay na ayaw niya. At talagang papalag siya kumbaga sa Yun ang nangyari doon sa mga Hudyo, sa mga Parisiyo noon na kapag kasi hindi nila mahuli si Jesus eh. Mahuli man nila, sila yung babalingan ng salita. Hindi talaga nila kaya. Kaya ang humantong sa sa paghuli kay Jesus eh, para siya ipatayin. Sabi nga kahapon sa Ebanghelyo na papatayin siya talaga. 'Yon. At sabi ni Jesus, ako yung balak niyong patayin, balak niyong patayin. Ngayon nga sabi do sa Ebanghelyo ay babatuhin siya. Salbahay talaga yung mga kahit sumusunod na sa Diyos kay Abraham. Ang sabi niya ni Jesus, kayo mga makasalanan, ang ama nyo ay sasabihin nyo si Abraham ang ama nyo. Mabuti si Abraham at sumusunod sa Diyos at iniibig niya si Jesus. Iniibig niya yung mga bagay na makadiyos. Yan. Pero sila, inaangkin nga nilang anak sila ni Abraham, pero masama ang kanilang inilalayon. Masama ang kanilang gusto, sila nga yung tagapagpatupad ng salita ni Moises, ng mga batas ni Moises. Pero kahit sila ay hindi naman sumusunod doon. Yun, sabi nga doon sa lawmaker, lawbreaker. Pero yung mga taong Hudyo noon ay maraming naniwala sa kanya. Pero sabi ko nga sa inyo, sila rin ang nagpapako kay Jesus. At dito sa ating, sabi nga dito sa binasa natin, sabi nga, so mga kapatid, mahusay yung paghuli ng mga Hudyo sa kanya pero alam ni Jesus kung saan nahantong yon, kung saan nahantong. May sinulat ako dito, sister. Gusto nilang batuhin siya dahil narinig nila ang banal na ngalan ng Diyos na hindi maaaring usalin. Ayun, tingnan mo, sobrang banal yun para sa kanila yung ako'y ako na nga. Bihirang banggitin ng mga sumusunod kay Moises yun. Dahil iyon ang pangalan na Jesus ng Diyos noon. Malimit nga kapag ayaw tanggapin ng mga tao ang isang bagay, nagbibingi-bingihan sila. Yun.
kasi nga natutungtungan ng kanilang mga ego. Kumbaga kasi nagkaroon na sila ng pakiramdam na selos. O ito, ang dami na yung followers, samantalang tayo wala. Kukunti, tapos parang nakukuha pa nila yung yung follower nila. Nakukuha pa ni Jesus. Dahil nagkakaroon nga ng ng magandang kainatnan kasi pinagagaling sila, ang dami ng mga pinababangon, dami pilay, nakalakad ng maayos, yung bulag nakakita, yung lahat ng nabingin nakakarinig. Yun nga lang, parang hindi mai-apply doon sa hindi mai-apply doon sa mga Hudyo yung nagbibigay-bingihan. Sila may mga taiga pero hindi nila ayaw nilang pakinggan yung tama at totoo at totohanan ng sinasabi ni Jesus. Amen? So ito nga sabi niya kayong mga anak ng diablo. Sakit nun pag sinabing anak ng diablo, hindi naman kayo sumusunod sa kautusan sa aral ko. Ito ay aral na galing sa Diyos Ama, sa aking Ama, sabi niya. Samantalang kayo, anak kayo ni Abraham, inaangkin nyo anak ni Abraham kayo. Hindi naman kayo sumusunod sa puro kasalungat pa rin ang sinasabi niya. So, mga kapatid, ang sabi dito, makinig kayo sa Diyos, ang sabi niya. Makinig kayo sa salita ng Diyos, sa aral ko. Yan. Hindi ako ang nagsalita, kundi ang Ama. Siya ay daluyan lang, si Jesus. At doon sila nayabangan na sila Kaya gusto nilang patayin na si Jesus mahirap sa isang tao yung tanggapin sa kanyang sarili na siya ay nasapawan. Masakit yun. Kaya madalas mangyari yan, sister, sa sa highway. Kapag pagka mayroon tayong mga kasabay na rider, ganyan, mga driver, ganyan. Pag nagkasigaan yun, ayaw nila masapawan yan. Pag inunahan nila ng ratsyada, bibira din ng ratsyada yung hahabulin pa niya. Kaya nagkakaroon ng kitkitan. Ayaw nilang patalo. Yung pride nila ayaw nilang patungtungan. So, ganyan yung nangyari doon sa sa mga Hudyo, mga naniniwala na noon, pero binabara-bara pa rin si Jesus. Ayaw nilang tanggapin sa kanyang sarili na sila ay na sila ay pasasakop na kay Jesus. Si Jesus na-underestimate nila ang kaniyang pagkatao kung anong pinagmulan niya. Samantalang sila ay mga appointed, sila yung mga kinikilala ng gobyerno, kinikilala din ng mga tao. Tapos sasabihan sila na kayo mga kasalanan, magsisi na kayo. Ang dami nga pinadala sa kanila ng Panginoon Yung mga propeta, si Juan Bautista, linisin nyo na ang inyong mga sarili, ang inyong daan. Hanggang sa dumating na si Jesus, ayaw pa rin nilang maniwala na ang katotohanan ang magpapalaya sa tao. So sila, ano nangyari? Hanggang sa ngayon, mga kapatid, ayaw nilang maniwala na dumating na Mesiyas. At yun nga ay si Jesus. Napakabuti ng Diyos dahil tayo mga nandito sa Pilipinas ay naniniwalang ang Diyos ang Jesus ay ang Mesiyas. Mas pinapaboran natin ang paniniwalang yun dahil yun ang totoo. Amen? So, sa ating mga kakristyanuhan ay mababatid natin na yung tama at katotohanan ay yung liwanag ni Jesus, no? Yung pagka sinabi niya na yung tama at direksyon na katotohanan, yun ang paniniwalaan mo, hindi yung sarili mo. Kasi may tatlo tayong batayan ng paniniwala ng katotohanan Yung sabi niya nakarating tayo dito, yung
yung paniniwalang at totohanan ay galing tayo sa sa ibang pagkatao, galing doon sa unggoy. Yung science yun eh. Meron naman sa tao, sarili mo yung pinanggagalingan, ikaw paniniwalaan mo, yung batayaan mo yung sarili mo. Hindi ka naniniwala na kailangan pakasal ka. Hindi ko naman Diyos yan eh. Hindi naman ako yung kayo eh. May sarili akong pananaw, di ba? Sa Amerika, ayaw nila ng halimbawa, sa atin bawal ang pumatay. Pero naandun yung nandun yung kaya nga tayo mayroong abortion. Ayaw nila natin ng abortion. Bawal pumatay sa atin, di ba? Kaya nga ayaw natin ng abortion, no? Yung kasal, halimbawa yung kasal, kailangan pakasal ka. Pero yung iba ayaw maniwala na sa kasal. Hindi naman ako naniniwala sa Diyos, sabi ng iba. Yung pagiging Kristiyano natin, hindi natin magamit sa iba. Hindi natin magamit dahil may sarili silang paniniwala. Ganyan din nangyari sa Hudyo, sa mga Pariseo noon. May paniniwala sila sa sarili. At tayo mga Kristiyano, may paniniwala tayo na si Jesus ang katotohanan at ang liwanag. Talaga napakabuti ng Diyos, tayong mga mulat at patuloy na sinasabuhay ang salita ng Diyos ay siyang makakamit ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kayo mga kasama natin sa mga pananampalataya, patuloy po tayo na umusad. Patuloy po tayong maglingkod sa Diyos. Itong Kwaresmang ito, itong Holy Week na to na darating, ay hindi lang po puro pagtitika, hindi lang puro fasting. Ang pagpa-fasting po ay okay lang. Ang dapat mong gawin is yung kalahati ng kakainin mo, ibigay mo. Yung kalahati, yun ang kainin mo. So, ibig sabihin, share your blessings, no? Hindi dapat tayo maging maramot. Yun nga sabi, magbigay ka nang ayon sa iyong ayon sa kalooban ng Diyos. Napalayo tayo eh. Ito nga yung ating kwentuhan eh. Sabi nila napalayo tuloy. Yung nagbibingi-bingihan ng mga Hudyo at saka yung mga naniwala noon ay galit na kay Jesus. Galit na galit talaga sila. Sobra. At kung ano man yung mga bagay na ikinagalit nila, yun ay dahil sila yung nasasapawan ulit. Tayo mga tao, hindi dapat natin maging ugali yung tipo bang mapagmataas at hindi natin kayang tanggapin yung katotohanan na tayo mga tao ay ang kailangan natin ay ang liwanag ni Jesus. Ang katotohanan na ang Diyos at si Jesus ay iisa at nagbibigay ng biyaya, nagbibigay ng kaligtasan at nagbibigay ng hindi ka mangangambay. Sabi nga doon sa tayo'y ginawa niyang espesyal. Ginawa niya tayong espesyal. So kung tayo man, mga kapatid, ay tulad dito, may liwanag na pupunta sa akin. Pag wala po yung ilaw na yan, hindi na ako liliwanag. So tayong mga anak ng Diyos, mga lingkod, wag po tayong aalis sa liwanag ng Diyos. Wag tayong aalis sa katotohanan ng Diyos. Amen? Kasi pagka umalis tayo, didilim ang buo nating pagkatao. Didilim ang ating mga paniniwala. Lalabas. Hindi na tayo yung totoong hindi tayo totoong yung Kristiyano sumusunod sa Diyos. Ang ibig ko sabihin, huwag tayong umalis sa kaliwanagan ng Diyos, sa katotohanan ng Diyos. At patuloy tayong maging tapat na lingkod. Yung totoong lingkod hindi yung nagliligod-ligodan lang, makaramdam lang ng sakit, ng
pangangamba, yan, parang ayaw niya ng matindang gawain, ganyan. So, ayaw ko nang makinig kay Jesus, ganyan. Babalik na siya doon sa sa dati niyang ginagawi dahil doon siya nasasarapan, doon siya na tawag dito, doon siya naliligayahan, doon siya nasasatisfy. So, babalik sa dati niyang ginagawa. Mga kapatid, kung tayo may nakakaranas ng ika nga ay paghihirap ng kalooban, tingnan mo na lang si Jesus. Yung mga sakit nating nagagawa, yun na nararamdaman, ay nakikisalo lang tayo sa nararamdaman ni Jesus. Kung tayo man ay naghirap, mas higit na naghihirap ang kalooban ng Panginoon Jesus. So, sabi niya, ako, pinako nga eh. Ikaw, bakit pinako ka ba? Hindi naman eh. Di ba? Si Jesus, ang tunay na ehemplo ng kabanalan. Ni kailanman, mga kapatid, ay hindi nagkasala. Nagalit siya, pero may kabanalang pagkagalit. So, mga kapatid, magpatuloy po tayo, huwag po tayo mawawalan ng pag-asa. At sabi nga doon sa kanta siya ang unang umibig, siya ang unang magmahal. No? At tayo, bilang espesyal, tayo ay pinagbanal ng Diyos kapag tayo ay nasa kabutihan at kabanalan ng Diyos. Tayo mga kakapwa, tayo mga Kristiyano, ang dapat maging sandigan ng wala sa pagiging Kristiyano ng kapwa natin. Tulad ng ginagawa ni Sister Angelica, talagang salamat na lang at kahit na may sakit, may ubo, sige lang, kasi ang papupurihan naman talaga natin ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siyempre, kahit na hindi naman niya kailangan yung mga ganitong bagay sa atin, binigyan niya tayo ng magandang pribilehiyo magsalita at maghayag ng salita ng Diyos. At sana sa ating po mga kapatid na nakakapanood ng live na ito, ay nawa, kahit kunti lang na mensahe ng Diyos sa araw na ito, sa gospel na ito, ay maramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos. Na tayo, kahit mali tayo, hindi naman dapat nating itsapwera yung sinasabi ng Diyos. No? Ang Diyos ay labis na nagmamahal sa atin. Kailanman di niya tayo pababayaan. Huwag tayo umali sa liwanag niya para tayo ay magliwanag din para sa ating kapwa. Amen? At hanggang dyan na lang. At salamat sa Diyos sa ating pong kapatid na Sister Angelica. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Sa ating pong mga nakikinig, pagpalain din po kayo ng ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Salamat po. Amen. Okay, maraming salamat, Brother Derek, ha? Okay, good night. Sige, magka-closing prayer na ako. Pwede na po kayo mag-out sa live. Salamat. Okay. So, tunay nga na ang Panginoon, sinabi nga sa mabuting balita na ako'y ako nga. Kaya hindi yan nagbabago, no? Huwag natin pagdudahan ang pagiging Diyos ang Panginoong Jesucristo. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa gabing ito na nagpapaalala sa amin na ikay na nga, o ako'y na noon pa, hindi ka nagbabago. Na kung ano ang Ama, ikaw rin, ay ganoon, na kayo'y isa. Panginoon, sa mga pinagdaraanan namin ngayong mga pagsubok sa buhay, maramdaman namin ang pagiging Diyos ng totoo. Panginoon, tulungan mo kami sa aming mga kahinaan, na huwag kaming mawala ng pag-asa, kami magduda, sapagkat nandiyan ka upang laging makinig sa aming mga hiling. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami namin kakanin sa araw-araw,
At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulong sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. So maraming salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe at niloloobin ni Lord ang March 22, 2024. Ang Friday Gospel po ay makakasama natin si Brother Bong Mangabat. Siya po ang gagamitin ni Lord na magbibigay ng reflection for Friday Gospel. At ang day, Word of God po ay Monday to Saturday, 8 p.m. po. At pag Sunday, 3 p.m. So, nagbabago lang po ang schedule. Depende sa availability ng inyong lingkod o ng mga guest preacher. At sana po, ibahagi natin, no, i-share natin ang Thursday Gospel sa ating pong timeline o sa ating group chat upang matupad po natin ang Great Commission na ipalaganap ang mabuting balita. So maraming po salamat and to God be the glory.